Mga kapatid, meron dahilan bakit ginagawa ng mga tao ito sa Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po yung film na na-approve na maipalabas sa Netflix at maraming makakapanood kahit ang bata na mag-brainwash sa kanilang mga isipan na ito pala ang Panginoong Jesucristo, which is deception. Ito ay satanic oppression. Tingnan niyo po, a film portraying Jesus as having a boyfriend was allowed to remain on Netflix after Brazil's Supreme Court overturned an effort to ban it. Tingnan niyo po kung gaano ka-wicked ang mga tao. Gagawan mo ng isang movie ang Panginoong Jesucristo at ito yung sasabihin mo. Re-remind ko lang po kayo, kaya ako sinasabi ito. We are in the last of the last 7 days. Tayo ay nasa mga huling kapanahunan. Mga nasa yugto na tayo ng huling kapanahunan. Sa totoo lang, kailangan mag-stand tayo dito. Kasi kapag ang mga henerasyon ay na-brainwash, mga bata po, mas rarami po ang mga hindi maniniwala sa Panginoon. So this is our duty as a Christian, even in social media. Sabi ng iba, He did not simply die on the cross, He gave His life so that we could be saved by His grace. Accept and repent. Praise God. Sabi ng isang kapatid, this only proves that Jesus, Yeshua, really exists, because you can't attack a name if there's none. It will make their blasphemy put to nonsense. Sabi pa ng isang nag-comment, people say Jesus isn't real, yet His name is the only name governments ban. Totoo naman po, di ba? Napaka, iconic na ang daming hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, pero yung pangalan ng Panginoong Jesucristo ang binaban ng maraming gobyerno. Sabi pa dito, name is the only name govern bans. Cultures mock, demons fear, and persecuted believers cling to with their lives. You don't silence a name unless it carries power. Sabi po nung isang bersikulo, Galatians 6:7, do not be deceived. God is not be mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Sa mga dahilan, dahil ang Panginoong Jesucristo ay tunay na tagapagligtas at Diyos. Dahil maraming relihiyosong leader ang dumating sa mundo, ngunit lahat sila ay namatay at nanatili sa libingan. Si Buddha ay namatay, si Muhammad ay namatay. Lahat ng mga tagapagtatag ng relihiyon na ito ay namatay, ngunit hindi na muling nabuhay. Ngunit si Jesus lamang ang namatay, inilibing at muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ang nagpatunay na siya ang anak ng Diyos at may kapangyarihan laban sa kasalanan at sa kamatayan. 1 Corinthians 15:3 hanggang 4. Let's read. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nilibing at muling binuhay sa 3 araw. Tandaan nyo mga kapatid, kahit napakaraming makiri sa ating Panginoong Jesucristo, natural yon dahil siya ang atakihin sapagkat siya yung tunay na tagapagligtas. Pangalawa, ito ay katuparan sa mga biblical prophecy sapagkat tayo po ay nabubuhay sa mga propesiya. Kaya po ganyan ang pag-atake sa Panginoong Hesus, mas matindi ng mas matindi, mas nagiging normal ang mga kasalanan, yung mga kabanalan ngayon ay ginagawang katatawanan, dahil po yan ang sabi ng Matthew chapter 24, lalaganap ang kasamaan at panlalamig ng mga pananampalataya ng tao sa ating Panginoon. Magiging mahilig po sa kalayawan imbes sa banal, magiging makasarili po at walang takot sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi ito nakakagulat sa mga naniniwala at nananampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Kaya meron tayong duty. Bakit ito nangyayari? Dahil malapit na siyang dumating, kaya ang atake ng kaaway doon sa mga susunod na henerasyon, sa mga bata, sa mga kabataan. Kaya tayo po ay huwag manghihinawa. Opo, malulungkot tayo sa mga ganyang balita, pero alamin dapat natin yung goal natin, yung priority natin na ipangaral yung salita ng Panginoon. Dito po sa San Juan, La Union, tayo po ay nagkakandak ng mga gawain, service, yan, nagkaka-feeding po tayo. Now, nagiging kabalikat po yung mga kapatiran natin online. Kaya God bless po sa lahat nakikibalikat. Tayo naman po, nangangaral sa social media, ginagawa natin ng lahat ng kaparaanan para ma-spread po yung gospel. May araw ng paghuhukom, kaya hindi natin dapat katakot o ipangamba po yung mga ginagawa ng mga tao po na yan. Bagkos ang dahilan bakit napakalapit na ng Panginoong dumating, hinihintay lang niya na magsisi yung mga taong katulad nito na gumagawa ng film na makiri sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng 2 Peter 3:9, hindi nais ng Panginoon ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Bagamat ganyan po ang mga nababalitaan natin, napakamahabagin pa rin ng ating Panginoon. Ang umiiral pa rin po ay ang pag-ibig
at ang habag ng ating Diyos. Para kay Jesus, yung para kay Jesus. Yun. Tasa sa inyo, ha? Okay. Ano na to? Ayesha! Nasa ipay di ba? Kasama na. Na po sila. Ano na to? Seed? India. Four. Jesus. Smile ka dito. Hi ka. Ating sabihin mo Jesus. Yo? Eh, ikaw, Pogi, sabihin mo Jesus. Jesus. Yo? Ikaw. Sabihin mo Jesus. Oh, very good ah. Kapit. Ikaw, Jesus, sabihin mo. Very good. Sabihin mo Jesus. Kapit. Jesus. Jesus. Amen. Jesus, sabihin mo. Yung.